Wait mga kapatid, meron kasi tayong mga kapatid sa pananampalataya na nag-comment. At base sa comment nila, kailangan nga raw talaga natin ng relihiyon, hindi lang relationship para makalapit tayo sa Diyos. But I understand, dahil nag-struggle rin ako dito. Dahil ang hirap nitong intindihin kung hindi natin ito ma-experience sa pamumuhay natin. So, saan nga ba talaga galing yung salitang religion? Religion comes from the Greek word thrischeia. Thrischeia means external worship at ritual observance. At ito, outward religious practice. So, ibig sabihin, panlabas na sistema, mga seremonya, mga ginagawa. Everything is about rules. Kagaya ng pag-apply ng mga kautusan sa Old Testament. So, bago pa lang bumaba si Jesus, may mga religious people na. As a matter of fact, religious people yung mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ngayon, may iba namang nagsasabi na ang religion daw ay galing sa Latin word na religare, na ang ibig sabihin ay to bind or to reconnect. Yes, may katotohanan na may Latin word na ganyan. Religare means to bind or to tie back. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit pa ang literal meaning ng to bind or to reconnect, ang paraan ng religion ay kadalasan tao ang nagtatangkang kumapit or abutin ang Diyos. At dito nagkakaiba ang gospel at religion. Religion, kahit sabihin pang reconnect, but usually work like this. Ako ang akyat, magsasamba ako, mag-perform ako, or susunod ako para maabot ko ang Diyos. Pero ang gospel ay ganito, hindi ikaw ang umakyat, ang Diyos ang bumaba. John 1:14 says that, "And the Word became flesh and dwelt among us." Si Jesus ang bumaba, hindi tayo ang umakyat. Kaya malinaw sa Greek New Testament na ang word na thrischeia ay tungkol sa outward practice. Hindi ito nagliligtas. Kasi sabi sa Ephesians 2:8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith, not the result of work." Wala sa gawa, wala sa ritual, hindi sa sistema. By grace. Grace comes from the Greek word charis. Charis means undeserved favor. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ng libre, walang bayad. Ngayon, gawin natin malinaw yung comparison. Sabi ng religion, I will obey so God will accept me. Pero sabi ng relationship, I am accepted in Christ, therefore, I obey. Sabi ng religion, gagawin ko to dahil ito ang rules or paraan. Pero sabi ng relationship, gagawin ko to dahil nag-iibigan kami. Sa Old Testament, nagpakilala ang Diyos bilang isang Diyos. Kaya kailangan natin ng religion. Kailangan nating maging reliyoso. Pero sa New Testament, pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang isang Ama. Kaya kailangan natin ng relationship. Religion focus on rules. Relationship focus on person. And that's Jesus Christ. Kaya nga, dahil may relasyon tayo sa Ama, kusa na natin aayawan yung mga bagay na ayaw ni Papa. Dahil anak na tayo niya through Christ Jesus. Sabi ng religion, fix yourself first, then come. But Jesus said in the book of Matthew 11:28 says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I'll give you rest." Ngayon, may nagsasabi, pero hindi ba religion din ang Christianity? Sa Old Testament, may sacrificial system. May temple, may law, but all of that is pointed to Christ. Dahil sabi sa Hebrew 10:10, we have been sanctified through the offering of His body once for all. Once for all. Tapos na ang religious requirement. Tinupad na ni Jesus. Kaya sa krus sabi niya, it is finished. John 19:30. Hindi niya sinabi na simulan niyo na ang bagong sistema ng ritual. Sabi niya, it is finished. It is finished comes from the Greek word tetelestai, to complete, to accomplish, to fulfill. Bayad na, tapos na, open na ang access dahil punit na ang kortena. At ngayon,
Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi base sa pag-akyat natin, kundi sa pagbaba niya. Sino? In the book of Romans 8:15 says that you have received the spirit of adoption as sons, or sabihin din nating daughters, by whom we cry, Abba, Father, Papa. Hindi tayo tinawag na religious servant. Tinawag tayong sons and daughter. Hindi mo na kailangang mangligaw pa. Naka-engage ka na. Kaya nga sabi, He is the bridegroom and we are the bride. Balang araw ikakasal tayo. How wonderful to say, Jesus is my sweetheart. So linawin pa natin mga kapatid. Kung religion means trying to reconnect yourself to God through your own effort, hindi ito gospel. Dahil ang gospel ay ganito. We were separated dahil sa kasalanan. Hindi natin kayang i-reconnect ang sarili natin. Kaya nga, God sent Jesus. Hindi religion ang nag-reconnect sa atin. Si Jesus ang nag-reconcile sa atin. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 5:18 says that God reconciled us to Himself through Christ. Through Christ. Hindi through ritual, hindi through performance. Mga kapatid, stop trusting religion to save you. Stop trusting your performance. Trust Jesus. Build a strong relationship with Him. Walk with Him daily by faith. Talk to Him every moment. Depend on His grace. Dahil ang religion, kaya kang itali niyan sa sistema. Pero si Jesus, kayang palayain ang puso mo. Religion may try to bind you to rules, but relationship with Christ bind you with love. At sa huli, hindi ka tatanungin ng Diyos kung gaano ka ka-religious. Ang mahalaga, kilala mo ba ang anak niya? Don't focus on religion. Focus on Jesus. Because Christianity is not about reconnecting yourself to God, but it's about receiving the one who already come to bring you back. And always remember, Jesus loves you, and I love you too.